Left side, hawak sa lifeline. Maingat pong tumawid sa baha ang mga tauhan ng Philippine Red Cross na sumagip sa isang babae sa Sorsogon. Buntis ang 20 anyos na babae at malapit na raw manganak. Kasagsagan po ito ng bagyong Christine na nagdulot ng matinding pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region, Visayas at Mindanao. Tila nagka-waterfalls naman sa isang paaralan sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Itinaas po sa lalawigan ang red rainfall warning kaninang alas 8 ng gabi. Gayon din po sa Northern Samar, Catanduanes, Sorsogon, Camarines Sur, Albay at Masbate. Mga kapuso, tuloy-tuloy ang pagsaksi ng GMA Integrated News para po magbigay ng latest sa bagyo na ayon po sa Pag-asa ay posibleng magdulot ng storm surge o daluyong sa ilang bahagi ng bansa. State of calamity na po sa Albay kung saan inanod ang ilang bahay sa pananalasa ng bagyong Christine. Matinding pagbaha rin ang naranasan sa Camarines Norte at Camarines Sur. Isolated po ang ilang barangay at mula sa Naga City, Camarines Sur, saksilan si John Consulta. John, anong latest? Yes, Pia, sa gitna nga ng matinding buhos ng ulan na naranasan ngayon dito sa probinsya ng Kamsur ay ginagawa na ngayon ang puspusang pag-evacuate, Pia, ng mga otoridad sa mga residenteng naipit dahil sa biglang pagtaas ng tubig. Sa barangay Maycatmon, Milaor, Camarines Sur, pahirapan na paglikas ng 15 tao na kinibiglangan ng 6 na bata. Kinailangan pang gumamit ng tali at salbabida ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard Kamsur para mailabas sa kanilang bahay ang isang pamilya matapos umapaw ang kalapit na ilog sa lugar. Hindi natural na waterfalls, kundi kulay putik na baha ang rumagasa sa hagdan ng elementary school na ito sa Jose Panganiban, Camarines Norte. May pagbaha rin at malakas na ulan sa bayan ng Daet at bumigay ang ilang kalsada. Pinalikas na ang ilang mga residente para hindi mahirapan ang mga rescuer sakaling tumindi pa ang ulan sa mga susunod na araw. Ngayon pa lang, malapit na sa spilling level ang antas ng tubig sa Daet River. Kahit malakas ang ulan, nilulusong ng mga residente ang malailog na baha sa Bulan, Sorsogon. Maraming kalsada ang hindi na madanan ng sasakyan. Ang asong ito, isinakay sa kahong hinahatak ng 2 lalaki sa baha. Sa Libon, Albay, inanod ng baha ang ilang mga bahay. Kabi-kabila rin ang pagbaha sa Owas, Pulangi at Manilipot. Kaya nagdeklara na ng state of calamity ang provincial government ng Albay. Sa bayan ng Tiwi, gumamit ng tali ang mga residente para matawid ang baha. Nagka-landslide naman sa Ginubatan at may nasirang bahay. Nagbabala ang PHIVOLCS sa posibleng lahar galing sa Bulkang Mayon na maaaring idulot ng malakas na ulan. Malakas din ang ragasa ng baha sa Del Gallego, Camarines Sur. Nalubog pati 2 malaking spillway na tanging daanan ng ilang residente. Isolated tuloy ngayon ang 5 barangay. Dahil peligroso ang ilang daan, hinaharang ng mga tauhan ng PNP at AFP ang ilang motoristang babiyahe sana papuntang Masbate, Catanduanes at sa Visayas. Ang ilang kanal sa Naga City bumubulwak na, kaya mabilis na bumaha sa ilang lugar. Wala ring lusot mula sa pagbaha ang mga mababang lugar sa bayan ng Pili, kabilang ang mga bahay at ang mga simbahang ito. Pinasok ng tubig pati karinderya, tindahan at bahay ng isang residente. Tumataas po talaga. Mahirap po kasi lalo na yung leptospirosis. Tapos hindi kami makapagnegosyo maayos gaya nito. Apektado po. Nag-deploy na rin ang Coast Guard sa mga lugar na kadalasang binabaha para makalalay sa mga gagawing paglilikas. With support ng province of the Camarines Sur, willing silang ipagamit din yung water assets nila na imamand ng Philippine Coast Guard, and then buong Camarines Sur po is i-accommodate po ng Philippine Coast Guard. Ang pagbaha sa bayan ng Baao nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko. Sinisimulan na rin ang paglilikas sa mga residente sa mga flood-prone at critical areas sa lalawigan. Iniutos na rin ang forced evacuation sa ilang lugar na malapit sa ilog. Lalo pat madaling araw inaasahang lalapit ng husto si Bagyong Christine sa probinsya. Yung goal namin bago mag 6 p.m. lahat ng critical families na is-safe na para by bukas yung palaging goal ng Kamsur na zero casualty ay ma-attain. Sa Caramoran, Catanduanes, sinira ng pambihirang lakas ng hangin ang 37 bahay. 3 ang tuluyang nawasak. Susuriin ang dinaanan nito at tindi ng iniwang pinsala para matukoy kung buhawi ang dumaan.
Pinag-iingat naman ang mga motorista sa bayan ng Baras sa Catanduanes, lalo't naiipon sa mga kalsada ang baha mula sa bundok. Sa bayan ng Panganiban, nangangamba ang may-ari ng kalabaw na ito na natrap sa gitna ng baha. Hindi raw nila ito mailikas dahil masyadong malakas ang ulan. Stranded naman sa tinutuloyan nilang boarding house ang ilang estudyante sa Virac. Kaya hinatiran sila ng relief goods ng Catanduanes State University Student Council. Marami pa sa kanila ang nais makakuha ng tulong, kaya nagpadala na rin ng food packs ang LGU. Sa mga sandaling ito, Pia, marami sa mga kalsada nating nadaanan dito sa Camarines Sur ay talagang bahana at rumaraga sa mistulang ilog yung ating mga nakikitang eksena dahil nga sa tindi ng pagtaas ng tubig. At sa mga oras na ito, Pia, naka-standby pa rin ang mga emergency units dito sa Cam Sur dahil nga mamayang 2:00 pa ng madaling araw inaasahang ang posisyon nitong si Bagyong Christine, ang pinakamalapit na malialagar niya sa kanyang sarili palapit dito sa may bahagi ng Cam Sur, kung kaya't naka-alerto ang lahat at nakaantabay para umalalay sa sinumang mangangailangan ng tulong. At live na rito sa Cam Sur, ako si John Consulta, ang inyong saksi.